pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng mga ospital, pasilidad at center. Yan ang panimulang punto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa sektor ng kalusugan sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Sa mga lugar na hindi aktibo o kulang ang mga kagamitan o personnel na nakatalaga sa Rural Health Units o RHU, madalas na nagiging takbuhan ng mga kapos ang pampublikong ospital kahit pa ito'y puno at masikip. Kung kaya't isa sa mga target ng Pangulo ay ang patuloy na paggawa at pagmodernisa sa mga ospital. Kasama ang Department of Health o DOH, binuksan sa publiko ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o bukas centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Itinatag ang bukas centers na may layong mabawasan ng overcrowding sa mga pampublikong ospital. Ilan sa mga serbisyo nito ay ang pagbibigay ng karampatang pangangalaga sa medikal, dental at mga kondisyong hindi nangangailangan ng admission sa ospital para sa mga populasyon na kulang sa serbisyo, partikular sa mga mahihirap. Dahil sa patuloy na problema ng overcrowding, bukod sa bukas centers ay isinusulong din ng Presidente ang pagpapatayo ng super health centers. Isa itong semi-hospital na mas malaki kumpara sa karaniwang RHU na may serbisyo gaya ng birthing facility, isolation room, pharmacy at ambulatory surgical unit. Maliban pa rito ay ang pasilidad tulad ng laboratorio, x-ray, ultrasound at mga dialysis unit. Target din ng Pangulo ang pagtitiyak na bawat isang probinsya ay mabibigyan ng mobile clinic upang mapalapit ang serbisyong medikal sa mga Pilipino. Bukod sa mga nasasalat o pisikal na serbisyo, kanya ring nabanggit sa SONA ang nasa 400,000 Pilipinong nakararanas ng cancer, kung saan base sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumapangalawa ito sa may pinakamataas na sanhi ng kamatayan sa bansa noong 2024. Patuloy naman ang pagbibigay ng financial assistance ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa mga cancer patient na layong mabawasan ang kanilang bayarin sa pagpapagamot. Tulad na lamang ng benefit package ng PhilHealth sa prostate, breast, cervical, colon at rectum at iba pang uri ng cancer, Marso noong nakaraang taon nang taasan ito. Sakop nito ang stage 1 hanggang 4 para sa diagnostics, surgery, chemotherapy, hormonotherapy, iba pang klase ng therapies, pati na rin ang post-treatment surveillance. Samantala, sa patuloy na pagdami ng kaso ng may kidney failure kada taon, patuloy rin ang pagpapalawak ng PhilHealth ng saklaw ng benepisyong maaaring makuha ng pasyente. Kabilang dito ang hemodialysis, peritoneal dialysis at kidney transplant. Sa kabuuan, ang mga inisyatibong nabanggit ay nagpapakita ng hangarin ng Pangulo na mapabuti ang sektor ng kalusugan sa bansa. Gayunpaman, mahalagang bantayan kung naisasakatuparan ba ang mga plano, nabibigyan ba ng sapat at tamang serbisyo ang publiko at kung tunay bang umaabot ito sa mga Pilipinong tunay na nangangailangan. Zenny Derrama, nag-uulat para sa Golden Nation Network.